Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po mula itutunghayan ng pagbasa para naman sa araw po ng Sabado, February 8, taong 2025. Ang background ko po ay si Sister Kat, yung store nila ni Brother Norland. Number 9, yan, store number 9, malapit sa CR. Punta lang kayo dito, marami kayong mabibili. Ayan, ayan. So, hangoy na po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos sa Kabanata 6, mga talata 30 hanggang 34. Noong panahon iyon, bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus. At nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Sa ating pong pagbasa, makikita natin na nang ang mga alagad ay mag-ulat o mag-report sapagkat sila'y galing sa isang misyon, sa isang paglilingkod, na binigyan ng kapangyarihan upang maipadama ang pag-ibig at pagmamalasakit, pagmamahal ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga kababayan at kahit nga sa mga kalapit bayan. Mapapansin natin na tagumpay ang kanilang paglilingkod. Bakit? Kapag kasama naman natin talaga ang ating Panginoon sa ating buhay, lahat ng ating gagawing paglilingkod ay magiging matagumpay at magiging pagpapala pa tayo sa mga taong ating pupuntahan kung saan tayo dalhin ang ating mga paa upang ipakilala, iproklama ang kanyang mabuting balita. Kaya noong mga panahon na yon, ang mga alagad ay inanyayahan niya na sila'y makapagpahinga, yan, di ba, ng kaunti. Kaya lang, sa mithiin ng ating Panginoon na sila'y makapagpahinga, sa dakong kanyang itinuro, naglik yun, nakarating sa mga tao. Ibig sabihin, walang lihim na hindi nabubunyag. Kasi nga, kahit hindi pa uso ang cellphone noon, uso na ang mga marites noon. So, nagpasilin-salin, pupunta sila doon. Kaya sabi sa ating pagbasa, nang sila'y makarating doon sa kanilang pupuntahan, yung mga taong kanilang iniwan, yun yung mga taong sumalubong sa kanila. Paanong nangyari yun? Kasi sila nakasakay ng bangka, yung mga tao naman, lakad-takbo, binaybay yung baybaying dagat hanggang makarating doon sa kanilang pupuntahan. Kaya nauna pa yung mga taong dumating doon. Kaya ang nangyari, imbes na makapagpahinga ang ating Panginoon, sila ay naglingkod. Bakit? Kasi dumating yung habag sa puso ng ating Panginoon. Imbes na sila ay pagalitan, paalisin, kaya nga kami naririto para makapagpahinga. Tapos ngayon gagambalain nyo kami, uwi kayo. Hindi ganun eh. Kundi ang sabi ng ating Panginoon, sabi sa ating pagbasa, nahabag siya. At sila ay tinuruan ng maraming bagay at pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Ganyan mapagmahal at mapagmalasakit ang ating Panginoon. Puntahan na po natin yung pinakasusing salita sa atin pong libro. Magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Pinapahalagahan ni Hesukristo ang pahinga kahit sa gitna ng misyon. Totoo yun. Kasi ang sasakyan nga ay nagpapahinga din, di ba? Ang makina nga nagpapahinga din eh. Sapagkat kapag yan ay pinanay-panay, madaling masira. Ganon din ang ating katawan, ganon din ang ating physical. Oo, naglilingkod tayo pero kailangan din na kinukondisyon natin yung ating katawan. Batid niyang kailangan ito para makapaglingkod ng maayos sa mga tao. Totoo yun kasi kapag ang naglilingkod ay may kapansanan, may sakit, may nararamdaman, hindi siya makakapaglingkod ng maayos. Tanggapin natin ang katotohanan na kapag ang isang tao ay may sakit at karamdaman, hindi na magiging maayos ang kanyang paglilingkod sapagkat marami na siyang isa sa alang-alang. Marami siyang intindihin, yung pambili ng kanyang gamot, diba?
yung kanyang pagbabiyahe, yung kanyang paglalakbay, yung kanyang mga pangangailangan sa buhay, pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya ang kanyang paglilingkod, hindi na maayos. Wala na sarilis. Diba? Batid niya, kailangan ito para makapaglingkod ng maayos sa mga tao. Hindi maaaring bigay lang ng bigay at babayaan ang katawang mapagod at magutom. Tama yon. Alam niya ang ritmo ng pagtanggap at pagbibigay mula sa kanyang kalikasan bilang Diyos at totoong tao. Di nga ba mula sa walang hanggan, patuloy na tinanggap ni Kristo ang kaloob at pagmamahal ng Ama sa Kanya? Ang lahat din naman ng natatanggap niya ay sama ay Kanyang ibinabalik ng buuring pagmamahal. Ang pagkakalikha sa tao ay sumasalamin sa ritmong ito ng pagtanggap at pagbibigay. Kaya ang buhay ng tao ay sumusunod sa daloy ng paggawa at pagpapahinga. Ang tao ay nilikha hindi lang puro gawa. Ang tao din ay nilikha na magpahinga. Ang tawag dito sa ating binasa, ritual yan eh. Kaya nga mayroon pong dilim at gabi. Kaya nga nilikha ng Diyos ang araw para ang araw ay ipagtrabaho, ipaggawa ng tao. At ang gabi naman ay panahon ng pagpapahinga ng tao para sa kinabukasan. Meron na naman siyang panibagong lakas na makagawa. Kaya ang buhay ng tao ay sumusunod sa daloy ng paggawa at pagpapahinga. Gayon din sa panalangin at pagkilos. Pero nanaig ang kanyang awa sa mga tao. Nang mahulaan nila kung saan sila pupunta at nauna pa nga silang nakarating. Diba? Sa mata ni Kristo, para sila mga tupang walang pastol. O nga naman, itatabi mo ba naman ito? Mapapariwala. Siya na nga lang yung inaasahan. Pagkatapos ipagtatabuyan niya pa, hindi niya papaglilingkuran. May mga taong ganun eh. Hinahayaang mapariwara ang kanyang kapwa, imbis na paglingkuran, imbis na tulungan, imbis na kupkupin. O, di ba? Ipinagtatabo yan pa. Sana walang ganyang Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon. Sa kabila ng pagod, kinalingan niya ang mga tao at tinuruan sila ng maraming bagay. Naparito siya para maglingkod at ipagkaloob ang sarili sa Ama at mga tao. Hanggang kahuli-huli ang patak ng kanyang dugo at kahuli-huli ang hibla ng kanyang hininga. Totoo yun eh. Hanggang sa krus nga, di ba? Mayroon pa siyang iniligtas. May isinama pa sa kanyang paraiso, di ba? Hanggang huling hininga, hanggang huling lakas. Dapat ganun din tayo mga Kristiyano at mananampalataya. Hanggang huling lakas, hanggang huling hininga ay makapaglingkod pa rin. Mahalagang igalang natin ang ritmo ng pagkilos at pahinga, ng pagbibigay at pagtanggap. Pero may mga pagkakataong tinatawag tayong maglingkod at magbigay, ika nga. Give until it hurts. Give until the heart turns to joy. Diba? Magbigay habang nasasaktan, magbigay hanggat nasasaktan, hanggang sa maging kaligayahan. Diba? Mayroong pagbibigay na ang dulot niyan, kaligayahan. Walang ibang example dyan, ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.